Yo, what's up mga kaibigan? Nandito na tayo magkwentuhan. Si Stephen Curry ay muling papasok sa 2025-2026 NBA season bilang ang highest paid NBA player para sa season na ito habang ang mga kasamahan niya ay retired na o naglalaro sa minimum na sahod. At simula pa taong 2017 ay siya na ang may hawak ng titulo na ito. At ito na nga ang bunga ng kanyang loyalty sa franchise ng Golden State Warriors. Ganun pa man, bukod nga sa loyalty, ito nga ang kanyang consistency at patuloy na solid na performance despite his age ang dahilan dito. Dahil loyal din naman ang ibang players, subalit hindi naman tulad kay Curry ang kanilang sinasahod. Si Curry ay may pagkakataon na makuha ang kanyang ikalimang singsing sa same franchise sa susunod na season, subalit tiyak na hindi ito magiging madali. Dahil bukod nga sa napakatindi ng buong Western Conference, ang Warriors General Manager Mike Dunleavy Jr. ay wala ding ginagawang galaw ngayong off-season. Kaya naman kung talent level ang pag-uusapan, medyo dehado nga ang Warriors kumpara sa ibang team. Ano ba ang masasabi nyo sa pagiging highest paid player ni Stephen Curry sa ika-9 na sunod na taon sa NBA? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Nikola Jokic. Ngayong araw mismo ang opisyal na simula ng Eurobasket kung saan ang favorites na magkampiyon dito ay ang Serbia na pinapangunahan ng 3-time NBA MVP Nikola Jokic. Bukod sa kanya ay andyan din nga sila Vasilij Micic, Bogdan Bogdanovic, Nikola Jovic, Tristan Vukcevic, Filip Petrusev, Milutinov at iba pa. Sa sobrang lakas nga ng kanilang team ay nakat na sa kanilang final lineup ang rookie ng OKC Thunder Nikola Topic. Kung tayo nga ay walang makapasok sa NBA na homegrown player, kahit 2-way o 10-day contract man lang, sa kanila nga ang top 5 pick caliber na tulad ni Topic ay nakakat pa sa kanilang lineup. Ganyan na nga kalakas ang kanilang team mga kaibigan. Samahan pa ito ng extreme level of unselfishness. Everyone is sharing the basketball at hindi sila maglalaro ng isolation basketball kung hindi kinakailangan. At kung sakali man nga na kailanganin nila, may ultimate weapon nga sila dyan kay Nikola Jokic na kahit sinong i-matchup mo sa kanya sa NBA man o FIBA ay kaya niya itong gawan ng puntos. Kailangan mo nga ng 2 o 3 tao upang mapigilan siya at kapag ginawa mo naman ito ay may mataas siyang basketball IQ at alam niya kaagad kung sino ang nalibre dahil sa mga double and triple team na ito. At speaking of Jokic ay napapansin nga ng mga fans sa tila ba medyo mas tumaba o lumaki pa ito ngayon base sa mga latest pictures ng FIBA. Well, posible mga kaibigan, ganun pa man mas malaki nga si Jokic ay mas epektibo ito para sa kanya dahil hindi naman ito pure taba lamang. Muscle mass nga ito na natabunan lang ng medyo mataas na body fat percentage kumpara sa nakasanayan natin ng mga atleta. Hindi nga porket may abs ang isang tao ay mas malakas na ito. Sabihin man ng iba na unhealthy si Jokic, subalit isa nga ito sa mga pinaka-durable players sa NBA at bibihira na magtamo ng injury kahit na napakataas ng minuto na nilalaro nito. Sinubukan na nga niyang magbawas ng timbang noon at hindi naging maganda ang epekto nito sa kanya sa loob ng basketball court. So makikita nga natin kung ano ba ang epekto ng mas paglaki ng katawan ni Jokic sa Eurobasket na ito. Ano ba masasabi niyo tungkol dito?